Nandito kami ngayon para malaman kung aling food avenue kaya sa Maynila ang nag-offer ng pinakamasarap pero affordable na pagkain. So, ano pang hinihintay natin? Halika na't simulan natin ang pag-discover ng food hub ng Maynila. Dito lang sa Street! Ang Intramuros or the Walled City is the oldest district and the historic core of Manila. It was the original city of Manila and was a seat of government when the Philippines was a component realm of the Spanish Empire. It is called the Walled City dahil gaya na sinabi ko kanina, Intramuros means inside the wall to protect the Filipinos against Spanish Empire in the late 16th century. Intramuros was a 0.67 square kilometers. Originally, it is located near the shore of Manila Bay. Dito sa Intramuros, makikita natin ang mga different historical heritages like Manila Cathedral and San Agustin Church. Dito matatagpuan ang masasarap din na kainan sa Intramuros katulad ng Restaurante del Mitre. Ang Restaurante del Mitre ay makikita katapat ng San Agustin Church at katabi ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Tara, ating tuklasin ang sarap ng pagkain dito sa Restaurante del Mitre. Uy, pre, ba't napili mo dito kumain? Sa Restaurante del Mitre. Well, unang-una, lagi kami dito kumakain ng mga tropa ko. Mga tatlo kami. Tapos, pangalawa, para lang siya nasa bahay ng lola ko eh. Ang sarap ng ganda ng ambience eh. Kaya ang sarap kumain dito. So, tingin mo, ano yung lagi mo in-order dito, tapos laging pwede mong ma-recommend sa mga viewers natin na na pwedeng pagkain, pwede nilang orderin. Ready ako dyan. Ready ako dyan. Etong Monsignor Dennis Villarojos Seafood Pasta. Ito, sobrang sarap nito. Recommended ko to sa mga magtotropa. Mga at least 3-4 kayo ganun. Kasi sulit siya, yung lasa niya, at saka yung price niya. Pero kung isa ka naman, kung isa ka lang kumain nito, medyo masakit sa bulsa. Pero masarap pa din. Andun pa rin naman yung sarap ng Thank you, pre. Salamat. Salamat. Dito sa Italian-inspired restaurant, sadyang napakasarap at pangtropang presyo ang pagkain sa Restaurante del Mitre. Ang Dapitan ay isa sa mga pinakamatandang kalsada dito sa lungsod ng Maynila. Ito ay nakakapalibot sa University of Santo Tomas, mas nilalang Street. Dito rin nagsulputan ng mga iba't ibang kainan katulad ng mga restaurants and bars. Halika, samahan niyo ako ngayon sa isang sikat na kainan dito. Ngayon sa Monster Bites, isa sa mga pinakasikat na kainan dito sa Dapitan. Aside from the usual burgers and milkshakes na meron sila dito, meron sila isang ino-offer na hindi nakakaiba. Halika, try natin. So ito yung pinakasikat na burger ng Monster Bites. Ito yung tinatawag na ng Monster Bone. Isang regular burger, ang pinakaiba lang niya, yung bun niya is kulay black. It's made of squid egg. Nilagyan siya ng squid egg. Pero underneath niya, it's still a regular patty with cheese. Pero kita naman overflowing. It's around 160 pesos. Pero kita mo naman sulit kasi it's very big. Diba? And along with the mango graham, 70 pesos. So titignan mo, siguro sabihin mo a bit pricey. Pero if you're on a date and you want to try something new, diba? Parang is this a good choice? And ako, when I was a kid, nakaka-encounter na ako ng mga black foods like a black taco, black rice. Pero hindi ko pa siya natatry. This is the first time ko to try this. Kasi una it doesn't look appetizing talaga yung mga dating foods na nakikita ko. Pero now, diba, sabi nga, let's try something new. What can you say about the food? Actually, when you compare it to other burgers,
siya yung parang slight, different taste. Pero hindi mo masyadong mapapansin. Ang talagang mapapansin mo is yung gano'ng kasarap yung meat. Kasi yung meat niya very filling, very whole. Hindi siya katulad ng mga iba na parang extender or something. So yun, with the burger patty itself, it's not very noticeable. It's just that the color is different lang talaga. Pero with the patty, it's very good. Lalo na very cheesy. Hindi siya nagtitipid sa condiments or anything. So ano pong opinion niyo dito sa pagkain sa Monster Bites? Masarap. Lalo na tong mango graham. Unlike doon sa ibang mango graham na iniinuman ko na binibilan ko. Kakaiba yun dito kasi yung lasang-lasa mo talaga yung graham crackers nila. And then yung cheese. And then meron talaga siyang mango na fruit. I like it. I just like it. Gaano kayo na yung mga alternatives sa mga usual na burgers, nachos na nakikita nyo? Medyo sa mga Sir Bites, medyo pricey yung presyo, pero pwede din yung worth it naman yun kasi yung experience. And di ba, it's nice to try something new every day. Every day should be an adventure. Isang kakaibang food at ang ating gagawin ngayon, mga tropa. Tara, samahan niyo ako. Pupunta tayo sa isang sikat na burger. Steak na bigger, better, braver daw ang kanilang burger. Tara, samahan niyo ako. Nandito tayo sa loob ngayon ng Claro M. Recto Avenue, kung saan meron daw nagsaserve ng braver and better burger for Filipinos. So, eto siya, ang Kambug Burgers. Tara, let's eat! Iba talaga to. Sa presyo at lasa, panalo ka. Kaya tara mga ka-streets. Tara, let's eat. Ito po, nakikita po natin yung mga tumatangkilik po sa Kaboom Burger. So mga ate, kuya, daily po ba kayong kumakain dito sa Kaboom Burger po? Ngayon lang. Ngayon lang po. Ano pong naisipan nyo or bakit kailan? Kasi sponsor namin itong Kaboom. May event kami sa UP. Ano pong masasabi niyo sa burger dito? Masarap siya. Masarap naman. Ikaw ba? May re-recommend niyo po ba yung kinakaan niyo sa mga viewers mo? Oo, masarap naman. Hindi siya oily. Hindi katulad ng ibang mga premium na mga burgers, oily. Kaya. Ikaw ate, bakit mo napiling kumain dito sa Kaboom Burger? Kasi yung masarap yung burger nila, saka malasa. Itong burger na to, mai-recommend niyo po ba siya sa mga kamag-anak ko, mga kaibigan? Kumbaga highly recommended niyo po ba ganun? Oo. Kasi yung iba yung burger nila eh. Kasi yung kunyari yung beef. Kasi sa iba parang ano siya. Ang tawag nun parang masyadong mataba. So parang madaling nakakasawa. Oo, nakakaumay. Yun, so i-recommend ko siya mga friends ko. Babalik ako dito. Dito sa Kaboom's Burger, hindi lang panlasa ang pinapahalaga ng kumpanya, hindi kaligtasan at kalusugan ng mga kumakain. Ito ang Benavides Street. Nasasakop nito ang lugar ng Binondo at Tondo. Sinasabi ng kasaysayan na ang kalyeng ito ay ipinangalan kay Miguel de Benavides, isang Espanyol at ang ikatlong arsobispo ng Maynila. Si Benavides ay isa sa mga miyembro ng unang grupo ng Dominikanong nagtungo sa Maynila noong 1587 upang tumulong palaganapin ang simbahang Katoliko. Matapos ang ilang taon,
Siya ay nagtayo ng isang ospital para sa mga Chinong naninirahan sa Binondo bago maging leader ng kanyang order. Sa huli ay sinamahan niya si Domingo de Salazar, ang unang obispo ng Maynila, at nagtungo sila sa Espanya upang tulungan ang mga Pilipino laban sa pang-aapi ng mga Espanyol. Sa Kayang Benavides, matatagpuan ang iba't ibang Chinese restaurant na siguradong tatakamin ang mga kumukulo nating sikmura. Isa raw sa mga sikat na kainan dito ay ang Waying. Kilala ang restaurant na ito dahil sa kanilang Peking duck rice. They also serve various authentic Chinese dim sum, noodles, congee, and rice toppings. So, hello po. Ask ko lang po, daily po ba kayo kumain dito sa Waying? Hindi naman. Paano ngayon nyo lang po na-try Tinatry ko na sa mami ko. So, every time na basta after work, pupunta naman kami dito. ano pong favorite food na in-order nyo? Beef congee. Beef congee po talaga. Yun lang po? Or may Yung asado siopaw or taipan. ano pong masasabi nyo sa food po? Okay naman po? May times na parang kulang yung lasa ganun. So, yun. Kami na lang nagdadagdag. Okay. So, ano po, would you recommend Waying po sa mga friends nyo, sa family relatives? I recommend naman yung quality ng food, okay naman siya. Siguro, nagkukulang lang yung sa taste. Tapos, yung drinks nila, medyo hindi okay. Tayo po, may gusto po kayong idagdag or... Wala kasi hindi ko nagustuhan yung tinila. Hindi na ba? Thank you po, thank you. Okay. Ang sarap. Ano bang hinihintay nyo mga ka-street? Tara, subukan na natin to. Sulit na ang food trip natin dito sa Binondo. Ika nga nila, authentic Chinese food at its finest. Sobrang sulit talaga ng mga food avenues na pinuntahan natin. Bukod sa masarap na, bago pa ito sa ating mga panlasa. So, ano pang hinihintay nyo? I-try nyo na itong mga kainan na to para malaman nyo kung sino ang pinakamasarap na food avenue dito sa Manila. Pero importante pa rin tandahan, kahit ano man ang trip niyo sa buhay, ang importante kayo ay ligtas at nag-enjoy. So, halina't magpakabusog dito lang sa Street!